Hello mga Spark, kamusta kayo? At mga special po natin ngayon, pag-uusapan po natin ng mga bagay na pwede mong gawin para umiyak sa paghahabol sa iyo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, ay masarap po tayo. At muli, be Spark! At ang unang bagay na pwede mong gawin para umiyak sa paghahabol sa iyo ang isang lalaki, pakita mong nagbago ka na. Yan ang unang bagay na pwede mong gawin kay Spark upang ang isang lalaki ay sa katagalan ay maghabol sa iyo. Bakit naman ganoon kay Spark? Bakit naman sigurado na ang isang lalaki ay maaaring maghabol sa akin kapag pinakita ko na ako ay nagbago na? Alam niyo mga Spark, sa pag-ibig sa isang relasyon, ang isa pinaka masakit, ang isa pinaka nakakalungkot, at ang isa pinaka nakakapagpa-realize sa tao at nakakapagpabago sa tao is yung pinapakita ng partner niya. Diba? Kahit naman ikaw, pakitaan ka ng kakaiba ng partner mo na para bang hindi siya tulad ng dati, para bang hindi na siya yung nakilala mo noon, iba na siya kung pumrato sa'yo, iba na siya kung makisama sa'yo, iba din pakikitungo niya, iba na yung pinapakita niya, iba na yung pinaparamdam niya, iba na yung pinaparanas niya. Diba at parang malulungkot ka rin, parang mababalo ka rin. At sa katagalan, sa kagustuhan mo na makahanap ng kasagutan, na sa katagalan, sa kagustuhan mo na maramdaman muli yung pinaparamdam niya sa iyo dati, at sa katagalan, sa kagustuhan mo na maranasan muli yung pinaparanas sa iyo dati, at sa katagalan, sa kagustuhan mo na makita muli sa kanya yung pinapakita niya sa iyo dati, ay maghahabol ka. Ang hinahabol mo dyan yung validation. Kung mahal ka pa ba niya, kung may nararamdaman pa ba siya sa iyo, kung may halaga ka pa ba sa kanya. Kasi nagbago siya diba? Kahit yung lalaki, pakitaan mo ng gano'n din mangyayari sa kanya. Sapagkat may puso din naman yan, may isip, at nasanay din naman sa iyo yan, naging bahagi rin ng buhay niya. Kahit kanino gawin yan, sa lalaki man o sa babae man o sa kahit sino man, ano rin talaga kay Spark, masabihin natin kumbaga sa makakaramdam din ng parang panic or emergency, o ikaw ba naman yung taong pinahalagahan mo, yung taong naging bahagi ng buhay mo, nagbabago na sa'yo, anong kasunod nun? Mawawala siya sa'yo? Iiwan ka niya? Yun ba ang kasunod ng pagbabago niya? Diba? Kaya tingnan niyo yung iba. Ang ibang lalaki, ang yayabang, ang tataas ng pride, at titibay ng ego, masyadong proud sa sarili, walang pakialam sa'yo, tinitiis ka, pinapabayaan ka, sapagkat alam niyang marupok ka, alam niyang martir ka, alam niyang mahal mo siya. Kaya, pag ganun lang siya, pa-chill-chill lang siya, at gumagawa siya ng kalokohan tungkol sa relasyon nyo. Pero, pakita mo nagbago ka, tingnan mo, titigil yan. May marirealize yan. Makikita niyang halaga mo. At makakaramdam din yan kay Inspired ng pagkamiss sa'yo. Dahil hindi mo na ipapakita yung dating ikaw na naghahabol ka, balo ka sa kanya, minamahal mo siya ng sobra. Pakita mo nagbago ka. Gagawin mo lang yan kapag yung isang lalaki ay nagbabago din sa'yo. Huwag mong gagawin yan kapag okay kayo Gawin mo lang yan kapag parang pinaparamdam niya sa'yo na wala ka ng halaga. Gawin mo lang yan kapag pinaparamdam niya sa'yo na di ka na niya mahal. Gawin mo lang yan kapag pinapakita niya sa'yo na para bang tinitiis ka na niya. Sa pwedeng paraan. Kaysa maghabol ka, di ba? Pakita mo lang na nagbago ka na. Kaysa maghabol ka. Yung iba ang ginagawang paraan o ginagawa kagad sa isip na maghabol Ay, nandyan yung kukulitin yung lalaki, kakausapin, kukulitin, dalal-dalan, o sabihin natin mga away, o sabihin natin ito, ganyan. Pakita mo nagbago ka mo. Kahit siya magtataka. At yung kuryosidad na yon, yung pagtataka na yon, yung mararamdaman niya na bakit kaya biglang naging ganito to. Marirealize niya lahat. Kasi may nagawa kong mali. Kasi pinapakita ko na nagbago na rin ako. Maghahabol sa iyo yan. Ganun yan.
Sa mga pinaka talaga namang sikreto ka-inspired na dapat mong tandaan at dapat mong gawin at dapat mong kayanin at dapat maging consistent ka sa ganyan. Kapag iba na ang pinapakita ng partner mo, upang talaga namang ka-inspired, reverse psychology, at mababaliktad ang sitwasyon, siya ay magtataka at muling maghahabol sa iyo, ka-inspired. At ang pangalawang bagay na pwede mong gawin para umiyak sa paghahabol sa iyo ng lalaki, huwag mo nang patulan ng galit niya, ang kanyang inis at ang kanyang tampo. Yan ang pangalawa, ka-inspired. Pag ginawa mo yan, ka-inspired, sigurado ako, ang lalaki imbis na magbatigas sa iyo, ang lalaki imbis na magmataas ng pride sa iyo, ay hindi mangyayari yon. Sa halip, sigurado ako, maraming marirealize yan. At talaga namang ka-inspired, makikurious yan, magiging mysterious ka sa kanya, matcha-challenge yan. Bakit ganon? Dati, palagi siya kunyari, yung iba sa inyo, yung ibang babae, ano ka rin patola. Kapag galit yung asawa mo, pag galit yung boyfriend mo, pag galit yung partner mo, galit ka rin, nagtatalo kayo, nagbubungangan kayo, nag-aaway kayo. Ngayon, huwag mong patulan. Huwag mong patulan. Sabihin natin kapag galit siya, parang wala ka lang, tahimik ka lang. Pag naiinis, pag nagtatampo, parang wala lang sa'yo. Alam nyo, isa yun sa pinaka talaga namang hiwaga pagdating sa pag-ibig. Na kung saan, pag hindi ka pinatulan ng isang tao, ay doon mawawala ang lahat-lahat ng pride mo at lahat-lahat ng ego mo. Sapagkat wala na ngang kwenta yun. Bakit? Sapagkat di ka naman pinapansin ng tao na yon. Ano pang halaga ng ego? Ano pang halaga ng pride? Kung wala namang pakialam sa iyo yung tao. At ngayon, ang bagay na yon na wala siyang pakialam sa iyo at di ka niya pinapatulan, ni hindi ka niya pinapansin, pinapakita mong nagbago ka pa, talaga naman ka-inspired sa isang mga bagay na talaga namang mapapaisip siya. Kakaisip niya sa iyo, mamimiss ka niya kahit palagi pa kayong nagkikita. Alin naman mamimiss niya? Yung dating ikaw. Ngayon, sabihin ng iba, ka-inspired, paano LDR kami? Hindi, mas lalo yan. LDR buti nga yung magkakasama, masusuyo pa diba? Ka-inspired. Imbes na patulan mo pag galit, imbes na patulan mo kapag naiinis, imbes na patulan mo kapag nagtatampo, magtampo ka din, mainis ka rin, magalit ka rin, wag. Pakita mo chill ka lang, pakita mo parang wala lang. Upang talaga namang ka-inspired, matigil yung kalokohan niya na yan, matigil yung pag-iinarte niya na yan, at mapalitan ka-inspired ng kabaitan sa'yo. Babait yan. Baka nga mag-sorry pa yan At kapag para bang wala ka na talagang pakialam, o di mo siya pinapansin sa mga ganyan-ganyan niya, baka nga talagang ka-inspired, mag-effort pa yan, gumawa ng paraan para lambingin ka Ganon ang mangyayari kapag talaga namang binago mo ang mga bagay-bagay ka-inspired. Sa mga bagay na dapat mong tandaan, bagay na dapat mong gawin upang ang isang lalaki umiyak sa paghahabol sa iyo, ka-inspired. At ang pangatlong bagay na pwede mong gawin para umiyak sa paghahabol sa iyong lalaki, isang mawalan ka ng pake. Ng pangatlo, ka-inspired. Ang mawalan ng pake, ka-inspired. Opo, mga ka-inspired. Alam nyo, isa nga yun sa mga sa mga sikreto talaga. Pag ikaw nawalan ka ng pake, sigurado ko dun siya magkakaroon ng pake sa'yo. Kaya ngayon wala siyang pakialam sa'yo kasi ikaw yung mas may pake sa relasyon nyo. Ganun lang yan, ka-inspired. Kung sinong mas nagpo-focus, kung sinong mas seryoso, kung sinong mas nagmamahal, yun ang nasasaktan. Yun ang madalas na talaga mang nahihirapan. At yun ang madalas na naghahabol. Bakit di mo balik rin ang sitwasyon? Ka-inspired, mahirap maging walang pake. Kasi mahal ko siya, nauunawaan kita. Ka-inspired, mahirap sabihin walang pake kasi namimiss ko siya. Nilove ako sa kanya. Naunawaan kita. Pero minsan, alam nyo, tandaan nyo to ang sa mga katotohanan pagdating sa isang relasyon. Ang isang relasyon, kailangan mo dyan ng ng tinatawag na game. Style. Oo, ang pakipagrelasyon ay parang art. Kailangan mo yung mga ganyan. Bakit? Upang manatili ka palagi sa puso niya. At ang relasyon nyo ay magkaroon ng balance. Kasi pag di mo nilagyan ng game, di mo nilagyan ng style, di mo nilagyan ng technique, ay sigurado kung mas magpapalala ka lang sa alon,
ng pag-ibig mo, sa bugso ng damdamin mo, magpapadala ka lang sa nararamdaman mo, talaga namang mababalo ko sa kanya. At mawawalan siya ng gana sa iyo. At talaga namang magiging easy ka sa kanya. Bababa ang value mo. Talaga namang ka-inspired ko. Magkaroon ka ng konting game. Hindi para paglaro ka ng pag-ibig niya, o kaya naman lokohin siya, hindi. Ang ibig sabihin, dapat may balance eh. Yung game na yun, yung huwag kang laging magpaparamdam, huwag mabilis mag-reply, huwag mong ibuhos ang lahat, magmahal ka lang ng sapat, magpaka-busy ka, huwag kang laging available, ignore mo siya paminsan-minsan, matuto kang magpa-miss, at magsumikap ka sa buhay upang maging high value ka pa, mag-self-improve, huwag maghahabol, huwag pakitang balo ka sa kanya, yun ang game, upang ang love niya ay hindi mawala, sa halip ang love niya ay manatili o mas humigit pa. Hindi yung game na manloloko ka, paglalaruan mo yung damdamin na sasaktan mo siya, hindi. Naiintindihan niyo ba ako? At yung pagkakaroon ng walang pake, hindi mo sa walang pake talaga. Ibig sabihin walang pake, yung hindi mo masyadong sineseryoso yung mga bagay-bagay o kaya naman yun nga, hindi ka masyado nagmamahal ng sobra, pinapakita mo sa kanya hindi mo siya mahal ng sobra. Yung sapat lang, mahal mo lang siya. Hindi ka rin nagkukulang. Sigurado ko, laging maghahabol yan sa iyo. Lalo na kung naiintindihan mo ako, ka-inspire. At ang pang-apat na values mo na pwede mong gawin para umiyak sa paghahabol sa iyong lalaki, pag-isipin mo siya kung bakit hindi ka na naghahabol sa kanya. Yan ang pang-apat ka-inspire. Siyempre naman, pag di ka na dati habol ka ng habol, diba? Pag-isipin mo ba't di ka na naghahabol sa kanya ngayon. Sigurado ako ka-inspire na lalaki na yan ay siya ang laging maghahabol sa iyo. Pagka nagawa mo yan, problema sa iba, hindi magawa yan kasi habol pa rin lang habol. Kaya ka-inspired, pwede ba magkaroon ka naman ng values sa pahalagahan mo naman sarili mo? Mahalin mo naman ang sarili mo. Mag-focus ka naman sa sarili mo. Huwag ka na masyadong seryoso sa pag-ibig. Huwag ka na magmahal ng sobra upang di ka na maghabol palagi. Yan ang mga paraan upang di ka maghabol Huwag masyadong seryoso. Huwag magmahal ng sobra. Mahalin ang sarili. Mag-focus sa ibang bagay. Huwag puro love life, huwag puro pag-ibig, huwag puro lalaki. Mahalin mo ng todo ang sarili mo. Pero palagi mo pa rin gawin kung anong tama. Pag nagawa mo yun, di ka maghahabol. At kapag di ka naghabol sa kanya, magtataka yan. Lalo na kung dati habol ka ng habol sa kanya, tapos biglang hindi ka na ngayon naghahabol. Sabi niya, dati habol ng habol sa akin to Nagmamakaawa pa sa akin to. Nangungulit, mayat maya may chat, mayat maya may text, mayat maya may call. Ngayon, bakit ganun? Bakit wala na? Bakit wala na? At bakit iba na ang mga salita niya? Ba't di niya na pinaparamdam sa akin sobrang mahal niya ako? Itigil mong paghahabol mo at doon naman ka-inspired, magtataka yan. At ang pagtataka na yon ang siyang magiging ugat upang bumugso ang damdamin niya tungkol sa iyo. Bagay na totoo upang siya ay maghabol sa iyo. Sa isang mga dapat mong tandaan, gawing totohanan ka-inspired. At naman ang bagay mo na pwede mong gawin para maghabol sa iyo ang isang lalaki, mag-focus ng todo sa sarili. Yan ang palimat pinakahuli ka-inspired. Alam niyo kung magpo-focus kayo sa sarili niyo, sigurado ako laging may magkahabol sa iyo. Hindi lang siya, nadami pang manliligaw mo. At ang mga kaibigan mo, kakilala mo yung mas tataas ang respeto sa iyo. Talaga naman ka-inspire. Mag-focus ka ng todo sa sarili mo, mag-self-improve ka, mag-focus ka sa buhay mo kung paano ka magtatagumpay, kung paano ka mag-improve, kung paano ka mas lalong gaganda, kung paano mas lalong lalago ang financial mo, magtatagumpay ka sa karir mo, magpapasexy ka, gagandahan mo ang personality mo, mag-i-improve ka, magkakaroon ka ng status sa buhay mo. Talaga naman magiging high value ka, ay sigurado ang lalaki ay laging maghahabol sa iyo. Tapos wala ka pang masyadong pakialam sa kanya, hindi ka pa masyadong seryoso, pero tapat ka at nagmamahal, hindi ka lang nagmamahal ng sobra, hindi mo siya masyadong pinapansin sa mga galit niya. Ay pag lahat yan nagawa mo, tapos mas nag-focus ka sa sarili mo, ay sigurado kayo sa isang lalaki, mamahalin ka talaga. Dahil siya ay laging mag-e-effort sa iyo, higit sa lahat siya ay laging magseseryoso sa iyo, tataas ang respeto sa iyo, mababalo sa iyo, at maghahabol sa iyo kung gagawin mo lahat yung 1, 2, 3, 4 at ito, yung pag-focus sa sarili mo. Kaya ang lalaki ay siya ay nagmamataas sa iyo at ikaw laging nag-aabos sa kanya dahil imbis na mag-focus ka lalo sa sarili mo, ay siya lagi ang pinagpo-focusan mo. Nagmamahal ka ng sobra, umiibig ka ng sobra. Ka-inspired, mali ba yun? Di ba yun naman talaga ang tama pag nagmahal ka? Pag nakipag-relasyon ka, di ba yun naman talaga ang tama? Mali. Dapat kapag nagmahal ka, ay sapat lang.
ay dapat yung sakto lang. Lahat ng sobra sa mundong ito ay masama. May mga nanonood sa akin dyan, mga kabataan. Mayroon pa nga mga teenager eh. Kung nanonood kayo ngayon, tandaan nyo, habang bata pa kayo, isip-isipin nyo to. Pagmahal na kayo ng sapat. Yung iba naman sa inyo, may mga edad na. 30 plus, 40 plus, 50 plus, yung iba 60 plus pa. Wala pang pinagkatandaan. Ano nangyari sa inyo? Magmahal lang kayo ng sapat. Inspired, di ko mapigilan yung damdamin ko. Hindi nyo kasi kami naiintindihan kay Inspired eh. Kayo mga love coach kayo, hindi nyo kami naiintindihan. Pag nagmahal kasi, ganyan ganito. Talagang hindi mo mapigilan, mali. Lahat ng bagay, talaga naman, ay talaga naman kay Inspired na may control ka. Nasa desisyon mo na lang yan. Kaya ka ganyan ngayon dahil desisyon mo yan. Sino bang gumawa? Di ba't ikaw? Kaya ka nabaliw sa kanya? Kasi nag-invest ka na nag-invest. Hindi ka na natuto sa mga pagkakamali mo ng araw. Hindi ka natuto sa mga pagkakamali ng mga ex mo. Matuto ka na kay Inspired. Magmahal ka lang ng sapat. Talagang mag-focus ka sa sarili mo, mahalin mo ang sarili mo. Hindi ka naman magkukulang eh. Hindi ka lang magmamahal ng sobra. Naiintindihan nyo ba ako kay Inspired? Mahalin mo ang sarili mo, mag-self-improve ka. Ang lalaking yan ay talaga namang palaging maghahabol sa'yo kay Inspired. Sumaspil po na maraming salamat mga ka-Inspired sa pagtapos po ng vlog nito. Huwag kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga di pa po nakasubscribe, ay pasubscribe pa mga ka-Inspired at click nyo rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. So mga gusto mag-coaching o magpa-advise, pakimais lang po ako sa aking Facebook ay may profile picture ko, pakichat lang po ako mismo magre-reply sa inyo. At pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig in relationship. Maraming salamat mga ka-Inspired, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!